Ambot ani, di man nagtubag si kabungot, itawagan ako. Ayaw umano sa akin, Madi. Bakit ayaw mo sa akin? Bakit? Tinuruan ka nila, no? Kasi kabungot ka siguro. Bakit? Siya lang. Miss Honors and Conduct Award, Sweetness Faith in School. Guys, good morning! And for today's video ay nagluluto tayo ng sardinas. Nilagyan natin yan ng sibuyas dahon. Ay, sibuyas Mumbai pala, sorry. Yan. So, kakain muna tayo bago tayo maligo and prepare na tayo para pumunta sa school. Yung mga din sa Galas, no? Diyan sa Galas po gaganapin yung recognition day. So, let's go and yan. Sarap. Yung almusal natin. 2 latang mega sardines. So, iba ka naman. Kita-kits. Wala yung ano ko, boses ko. So, ayan na. Ayan na yung niluto natin. Sardinas. Sarap niyan. Masarsa. Let's eat. Guys! So, good morning. And for today's video ay mag-graduate na si Maddie ngayon. And pupunta tayo mamaya sa Galas. Anuhin lang natin si Idong para bumili ng rice at saka burger. So, siya muna utos sa natin kasi napakainit. Siya mag-take over ng vlog. So, kita-kits kayo sa City Mall. Alright. Patulog na sa City Mall, guys. Palit tayo may burger sa akong pagkakang, guys. Kaya mag-mahal ko pagkakao. City Mall na may, guys. Aupal na ko sa stand. Bukan.
guys, so muli na meron guys. Dugay jo kayo, medyo na dugay-dugay mi. Bye guys. So guys, nandito na tayo no, hinahanap na natin si Madi. Man. Aktor ah. Ay, bagwala ka ng drink na tumabok. Sa si ma'am ano. Break na. Hanapin lang muna natin yung teacher ni Ma'am. Ano si ma'am teacher Jo. Mga lipit mo na din, naariya ng grade. Hindi lang, manar ako. Saan yung Oo, naariya ang mga bag ko. Hindi, manar ako. Hindi ito ang rito. Sige, gasukod na drink. Si Madi dito. Nangyari sa utak ni Kabungot. Grabe talaga, hindi marunong mag-sit aside ng ano. Wala yung anak niya dito. Hindi na pa ako nag-aantay. Alauna na. Wala pala ginaabot. Ambot, ani, hindi man nagtubag si Kabungot. Itawagan ako. Nagkasuko na diri. Susuga. Yan kung kapag mata, dili. So, sa mga oras na yan, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Akala ko, hindi na tutuloy si Madi. Akala ko, anong oras pa sila makakarating. Pero super late na talaga and kailangan ko nang pumila sa parents dyan. And then, syempre, ay, hindi ko maintindihan. Pero, stress na ako dyan. Tingnan niyo yung mukha ko. I'm so sorry sa vlog na to. Pero, dapat on time, hindi dapat late pag ganyan kasi syempre para maayos yung bata sa pila. And ayan, titig pa rin kung nandyan na ba sila o wala. So mga ilang minutes o late na, as in 1 o'clock na mahigit tsaka pa sila nakarating. Mga 1 o'clock and 5 minutes siguro, ganyan. So, lahat ng mga parents ay nandun na, nakapila na po. And ako na lang, at si Madi ang wala doon. Siyempre, hindi ko naman alam kung bakit na late o baka may inaasikaso pa sila. Pero nakakadismaya lang dahil pag ganitong mga okasyon or event, mga ano, dapat yung oras talaga is nakaano na ba, nakaset na hindi dapat on time na darating ka kasi yun nga ang time na kailangan. Ayan na, nakasimangot na si Madi, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So syempre as ako, ayan, sige, ayaw sumama sa akin. Ayan, talagang naiyak na ako sa feeling ko, talagang tutulo na ang luha ko. Pero ganun pa man matagal din kami hindi nagkita, 1 buwan mahigit. So, hinawakan ko yung kamay niya at gusto ko nang pumila na kami dahil kami na lang dalawa yung naiwan doon. Yung mga kasamahan niya, yung mga classmate niya is nandun na. So, pinipilit kong ikalma yung sarili ko dahil syempre ayoko masira yung moment. Yan. Pero yung mukha ko stress na talaga dahil late na nga po. And dapat mga 12:30 nandun na sila para alam nila kung anong gagawin. O alam ko ang anong gagawin. May mga props pa si Madi sa sayaw na hindi pala nadala o wala. So yan. Kikita niyo mamaya kung ano yung ginagawa ko dyan. Talagang sinusuyo ko ng sinusuyo si Madi para maging okay yung ano namin, yung moment naming dalawa. So, hanggang sa, ayan, naglalakad na kami. Pero, pilit pa rin si Mading, maayaw sa akin at gusto si Kabungot yung kasama doon sa lakad. So, ayan. Sabi ko, ayan mo na. Ganun talaga. So, ayan, nag-start na sila, no? Ayan na si Mading nakatayo na, ayan. So, and yung mga classmate niya dyan, nandyan si Teacher Joy, and shoutout sa pinakamasipag at mabait na guro ni Madi. Ayan, no. So, ayan,
stand na kasi may music po, kaya kailangan ko mag-record. Sige. Pero sa totoo lang nakakaano, ang sakit pala sa puso, no, kung ganyan na mismo anak mo parang ano ba, hindi mo man lang maramdaman na ano, mahirap talaga pag malayo ka sa anak, pero ganun pa man laban, kaya natin yan para sa kanya naman yung ginagawa natin na pagsakripisyo, 'di ba? So sana lahat ng mga parents na hindi naman perfect, so sige lang, laban pa rin. So ayan, nag-start na, may mga music pa po kasi talaga yan, kaya kailangan ko mag-record ng voice over. So yan, sige lang, sige. And then nakaupo yun ako sa gilid para ayan, tinitingnan ko yung mga parents, yung mga kasamahan ko sa classroom dati sa eskwelahan, sa paglilinis, andyan sila, chika-chika pa ako, ganyan. Then yun, antayin na lang natin sa sunod na yan yung mga nangyayari. Yan, nilibot ko yung kung ano yung pwedeng tawag dyan. Basta yun na yun, guys. Talaga ngayon is empty ako, and then di ako makapaniwala na ganun yung approach ni Maddie sa akin, na bigla siyang ayaw sumama, ganyan. Dapat, kasi ako nung dito yung mga batang yan, never ko yan tinuruan na magalit, magtanim ng sama ng loob sa papa nila. Kasi ako, sports ako kumbaga, nandun ako, napakumbaba na ako, talagang binaba ko na yung sarili ko, lahat binaba ko na na kailangan gagawin ko to para sa mga anak ko, kailangan hindi magiging masama sa paningin nila. So ayan, patuloy pa rin ako nagvi-video niyan. Yan, so andun sila sa sa harapan, silang dalawa ng jowa niya to, andyan din ako, nag-video pa rin ako, guys, para may maipakita pa rin sa inyo kung ano yung mga ganap. So hanggang sa parang maiiyak na talaga ako. Bakit ganon yung ganon yung approach niya sa akin, bakit? Pero sinusuyo ko pa rin, hanggang sa nakarating kami doon sa upuan. Talagang nakasimangot pa rin sa akin. Hindi ko alam kung ano yung kasalanan ko. Kaya yun. So ayan naman, kinausap ko si Kabungot dyan, or may binigay pa ako. Sabi ko nga pala sa kanya, kinausap ko siya dyan, sabi ko ako na lang muna maghatid sa kanya sa stage. So pinipilit ko pa rin sayuin yung anak ko. Pumunta ako doon sa sa upuan niya. Ayan, nabibideo pa rin ako kasi yung mga parents nakakainggit na ayan, okay yung mga relasyon nila, yung mga bata. Ito naman yung ginagawa natin para naman to sa bata, para naman to sa peace. Hindi naman natin intention na may masasabi tayo pero para sa mga bata gagawin talaga ng lahat. So ayan, bumalik ako doon. Pumunta yata ako sa kanya dyan Hinahanap ko mong si Papa, sana kaya yun. Ayan, so nawala yung Papa ko, hanap ko muna. So gusto ko dyan sa harapan para makita ko saan si Maddie, kung tatawagin ng mga parents, ganyan. So binigay ko sa kanya, may price at saka burger para kay Maddie yun. So yan, yung mga parents, kita nyo naman naglalakad na sila para magsabit ng ribbon para sa kanilang anak. So yan, nag-aantay pa rin ako habang parang nasasaktan talaga ako dun sa ginawa ni Maddie sa akin, na ganun yung niya sa akin, yung pagkaharap ko, pagkamit ko sa kanya. Hindi ko alam bakit nagkaganon yung bata, yung paano nila dinisiplina, paano nila sinabihan, yung ganun. Kasi nasa parents naman yun, as you, ikaw talaga magdadala nun, ikaw talaga magdisiplina dun sa bata. Kahit ganun pa man ang nangyari, dapat sports pa rin para sa mga bata, lahat gagawin ng ina. Diba? Syempre ako, kahit parang sasabog na ako, yung puso ko parang naninikip na ako,
Hihingi pa ako ni Papa ng tubig dyan kasi parang as in, kung mafe-feel nyo yung nafe-feel ko, no, mga kainday, ang hirap sa isang ina na ganyan. Makita mo yung anak mo na parang ang layo ng loob, no, kumbaga ganyan. So ganun pa man, kakayanin natin kasi ang mga nangyari is para na lang sa bata. Kumbaga itong recognition na to, ako talaga yung kailangan na doon. So pinipilit ko yung sarili ko na ganyan, ipakita sa kanya na okay lang ako, hindi ako nasasaktan, pero deep inside talagang durog ako. Parang hindi ko na alam, parang nag-begging pa ako na, sige na Madi, mag-take lang ako ng isang picture sa'yo para may remembrance tayo, ganyan. Pero sa totoo lang, ang hirap sa isang ina na ganun yung mo dun sa anak mo. Pero pinipilit ko pa rin dahil moment yan dahil hindi ko alam, tuloy ng luwa ko. Talagang miss ko siya, pero parang malayo yung loob sa akin ng anak ko. Pilit ko maging okay dyan, kasi nagbibideo ako sa kanya, pero talagang hindi ko alam ang gagawin ko dyan. Sobrang miss ko yung anak ko. So, dyan nag-decide na po talaga ako na si Kabungot na lang yung pasamahin ko kay Madi. Dahil ganun nga din po. Pero, pinapakita ko pa rin sa camera na okay lang ako. Ay, ganun talaga ang buhay eh. Akala kasi ng iba okay ka lang. Pero deep inside, hindi naman pala. Ganun naman ang mga nanay. Strong, independent. Ayan.
So habang ayan, pinapaypayan ko na lang muna si Maddie. Talagang sinusuyo ko dyan guys. Talagang pinipilit ko na sana maging okay siya. Malala niya ako. Ayan. Pakahirap. Pero tinitiis ko. Sana naman wag naman lang turuan na magalit sa akin yung bata. Kasi hirap sa part ko. Pero pinipilit ko pa rin. Sakit sa feelings. Pero ayan, parang babagsak na talaga ang luha ko dyan. Pero pinipigilan ko lang talaga. Ayan, pinahawak pala ako ni Teacher Joy dyan ng ng mga ribbon tsaka yung mga award nila. Ayan. Gamit pumapatak na sa akin na luha sa mata dyan. Pero ito makikita nyo guys, hindi ko alam kung maraming matutuwa dahil nagkaganon yung anak ko sa akin. Pero sa akin sobrang sakit. Ang hirap. Hindi ko alam. Pinipil ko maging okay. Ayan, nakapila na kami dyan, no? Makikita nyo. Talagang pinipilit ko si Kabungot na siya na lang muna kay Maddie. Then dito lang ako sa gilid. Pero ako pa rin kukuha ng certificate niya doon sa stage. Para maging okay naman. Nandun naman ako kasama sa pagkuha ng award niya. So yun, naiyak ako sa part na yun dahil kailangan ko mag-adjust, kailangan ko mag-sakripisyo. Alam kong tunay na ina o ano lang ang makakaintindi sa akin yung mga nakaranas din ng ganitong sitwasyon. Pero ganun pa man laban, pinipilit ko siya suyuin. Talagang sobrang init yan guys. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung approach sa akin ni Maddie. Pero bilang ako nanay, naiintindihan ko na lumayo ang loob dahil ganun nga, hindi ko sila nakakasama. Pero para sa anak, laban lang. Ayan pala si Papa yung nagbi-video niyan kasi sabi ko sa kanya, videoan mo na lang ako para may remembrance ako. Para makita kahit pa paano makita ni Maddie na okay ako. Yan. Sama pa rin ako dyan, no? Kapila na nga kami mga parents yan, with honor sa mga anak. So yan guys. Kaya wag kayong manghusga ng tao na hindi nyo pa nasuot na sapatos, kung ano yung pinagdaanan, kung ano yung nangyayari sa buhay, bakit nagkaganon. Sana naman maintindihan nyo din kung bakit. Syempre papasalamat pa rin ako sa lahat ng mga nagmamahal sa akin ng tunay, nakasuporta ng tunay sa akin kahit sa paraang ito andyan kayo. So sinusuportahan ako. So sinabihan ko pala si Papa dyan na sundan kami kung saan videohan niyo ako. Kahit ano ba, hindi mo na maintindihan yung naramdaman mo dun sa bata, bakit ganon. Pero hayaan mo, maiintindihan niya din yan balang araw. And then yan guys, so tuloy pa rin tayo, laban pa rin tayo, tawa-tawa lang kahit deep inside nagsisinungaling na, parang madudurog na yung puso. Hindi ko talaga mapigilan na pagdating dito sa bahay nang nakita ko tong video na to, tapos yung sa akin ni Maddie, talagang naiiyak ako. Talagang kumikirot yung puso ko.
Ayan, so ayan, naglalakad na kami. Yan, sabi ko sa kanya, sabayan ko na lang kayo ni Madi. Siyempre gusto ko din makahawak ng certificate niya, siyempre sa stage, para din, alam niya na nandun ako. Yan, so sana sa mga manunood nito, no hate na tayo, wala na sanang issue, wala na sanang dahil tawag nito, nakakapagod ba, kumbaga ang dami na ng problema ng tao, pinatong-patungan nyo pa ng mga komentong hindi naman din nakakatulong. So sana supportahan nyo pa rin ako, guys, supportahan nyo pa rin yung channel ko, dyan pa rin kayo suporta sa amin dalawa. So sad to say, talagang nadurog yung puso ko dyan. Na yan. So ayan na, punta na kami sa stage, ganyan. So hindi ko din maano yung bata dahil bata yan na lang talaga ako na bakit ganyan siya mag-act. So ayan, nandiyan na yung ribbon, ayan na. So walk out na ako kasi ayaw niya ngiti-ngiti pa rin. Pero wala, pag-uwi yan. Tuwang-tuwa ako dahil may certificate na yan. So Mr. and Mrs. nakalagay na doon. Ayan, Mr. and Mrs. So hindi naman Mr. and Mrs. yan kasi dapat lang yan, Mr. and Miss. Ayan, dahil hindi naman kasado yan, tsaka separate na yan. So yan, kita nyo si Madi dyan na na siya, tawag na to, na sayaw-sayaw na siya dyan kasi parang okay na talagang kinukomfort ko, pinupuntahan ko dyan sa niya, sa upuan niya, pinapaliwanag ko bakit ganyan, ganito, ganyan. So alam niyo naman ang bata, nakakaintindi din yan at maiintindihan niya yan balang araw. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa na someday sana may taong magturo sa kanya na wag puro galit lang, hindi galit yung ipaparamdam pag nababanggit ako, kasi guys, mahirap ng ganyan kung nasa sitwasyon kayo, pero pinipilit natin dahil syempre ayaw natin nga ipakita dun sa anak natin na ganun yung mga nangyayari. Ganun pa man, ang hirap mag-explain, pero sige. Ayan, basta natutuwa ako sa kanya na ngiti-ngiti na siya dyan. Yan. So sasayaw-sayaw, ganyan, ganito, kinding-kinding. So talagang bibong batag yan, mabibo talaga yan. Hindi ko alam bakit nagkaganon siya, naging sad siya nung nakita ako. So sa tagal namin hindi nagkita, mga 1 month, hindi ko din siya nabisita-bisita sa sa school dahil pinahinto na din siya ng teacher dahil malayo po. Pinahinto na siya ng teacher. So ayan, so proud of my daughter na dami niyang award na ganon. So habang nandyan pa rin ako, kasi talagang sinusuyo ko pa rin siya. Ayan, so ganyan pa rin yung mukha niya, hindi ko maintindihan So daming awards. So napakatalino, napaka-smart na bata. So sobrang blessed at kahit nagkaganon yung sitwasyon natin, nandun pa rin, nandun ako to stand my own, to do my best na ipakita sa kanya na andyan ako, hindi ako nawala. Diba? Tapos yung friends niya, yung batang yan, ang nanay din niya ay nasa abroad. So nanay niya sa abroad, pinapaintindi niya din sa akin na nanay ko din po nasa abroad. So yung tita, Bakit di, wala man ni uli mama? And also a certificate of recognition for Mr. and Mrs. grade 3 na ka. Sunod. Ikaw rin sa anak niya? Nakay kuya? Ate pod, ate ni mo. Pasok ka nagpuyo. Aka nagpuyo. Ganipap?
Adi, mana talaga yung kay kabungot. So, sabi ko kay Madi dyan, sabi ko, Madi, gusto mo mag-abroad na lang ng mama. Tapos, para, mag-give ko yung mga gusto mo. And, papadala ako lagi sa'yo. Papackage ako sa'yo. Bibigay ako ng cellphone mo kasi wala ka ng cellphone, diba? Gusto, paano tayo magka-contact niyan kung wala kang cellphone? Akala ko kasi may cellphone ka eh. So, yan, kinausap ko siya naman sinsinan dyan. Sabi ko sa kanya, ayun no, tingnan niyo yung mata ko mga kainday. Talagang iiyak na talaga ako dyan dahil sobrang grabe na yung panunuyo ko. Yung talagang hindi ako sumuko. Ako may gipayon tapos mo. Ngayon, kay cellphone. Ama na mo cellphone ko. Opo. Gipayon na ipapanin mo. Naka Facebook. Wala. Gama ka. Pagama ka Facebook ha. Mag-TikTok pa ka. Wala na TikTok. Ganun wala na may TikTok. Ano delete mo TikTok? Sayang. Dapat mag-TikTok ka per me. Pero nibibihin. TikTok po siya. Ha? Kung saan? Sa mall ngayon, no? Dahil hinahanap natin yung pangsayaw ni Madi. Hindi ko alam kung meron yun dito. Diyos ko, Panginoon. Saan ko hanapin yung sa Mr. DIY? Baka na. Wala dyan. Department store. Ganun ba? Hindi kasi nabila ni Kabungot. Tayo dito. Kasi blue lang ang nandyan eh. So ang gusto ni Madi ay yellow kasi yellow yung damit niya. Ay, saan makaabot pa? Kaabot pa yun. Nandito lang naman tayo sa City Mall eh. Sana may color yellow pa. Kahit man lang yun. Yun, meron. Ay, thank you, Lord. Makakahabol pa. Guys, hindi kami nakaabot, no? Ayan, no? Nag-thank you na siya sa akin. Balik ramang kagod. Dili kabiyaan. Dili lagi kabiyaan. Diara na sila. Picture tang lolo. Dali. Nako, hindi nakaabot. Nagmamadali pa naman ako. Tumakbo na yung ano ko ng renta.